alam mo itong si Attorney Melvin Matibag, napakatanga niyan, yung sinabi ko kanina. Kasi natatawa naman ako, nagpresenta sila ng isang plan, nung engineering plan, nung building, at sinasabi nila, dito daw yung aking opisina, dito daw yung ganito. Hindi ko alam kung ano ang parang pinapatunayan, ang pinapalabas ata nila, na yung building plan ay hindi namin sinunod. Una sa lahat, ang mga building plans na yan, ang City Engineering Office ng Pasig ang nag-approve niyan sa Ortigas. Hindi ko maintindihan bakit naging problema bigla ng NBI kung sinasabi nga niya na hindi namin sinunod yung building plan. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi ng reporter kanina, sir, yung building plan daw hindi nyo nasunod. Ano? Sabi ko, ina-approvehan yan eh. Hindi ka pwedeng magtayo. O kako sa kanya, pakisabi na rin kay Atty. Matibag, pakireport na rin niya. Kasi yung MMDA nagrereklamo may basura. Ang ibig sabihin ka, Eric, bakit naging problema ng NBI yan? Anong problema ng NBI sa isang engineering plan o kung ano man yung nagiging problema sa isang lugar? Ang problema nila bilang National Bureau of Investigation at isang prestigious na institusyon ng ating gobyerno ay tingnan yung malalaking krimen. Diba? Hindi yan localized. Talagang tinitingnan nila yung mga organized crimes, yung mga nangyayaring problema natin sa krimen ng, let's say ngayon, cyber crimes, ang dami-dami natin nakikita. Yan ang problema ng NBI. Pangalawa, at tinggit sa lahat, di ba ang NBI dapat ginagamit sa ngayon sa pinakamalaki at pinakamalawak na korupsyon? Doon nila gamitin yung mga ahente. Doon nila gamitin yung kanilang poder. Doon nila gamitin yung kanilang kakayahan para matulungan nila yung taong bayan na ma-recover yung mga pera. Na ang nangyayari sa atin, Eric, tayo kinakasuhan. Tayo nagsasalita sa korupsyon. Sa atin ng, para bang ang ginagamit ang puwersa ng gobyerno, ang lahat ng institusyon at ahensya, para tayo ang gipitin. Nasa tingin na maling-mali. Kaya ako kanina pinakita yung building, para magka-idea yung mga tao. Paano magiging organized o human trafficking? Kasi parang pag human trafficking, sinabi mo may panggigipit, talagang ano yan, prostitution din, na yan ay merong mga pinipilit. Ganyan yung definition niya eh. Pero kung titingnan mo yung lugar, bukas yung lugar. Open area siya, nakapunta na ka na doon, Eric, may mga bisita na rin ako nagkapunta doon. And pag tinignan mo yung buong lugar, may iba't ibang mga lessor. No? Kaya, di ba, nandyan yung 7-Eleven, nandyan yung Korean restaurant, nandyan yung ilang opisina. Ang ibig bang sabihin, pag may nagsabu doon, may kasalanan ako dahil lessor namin sila? O ang ibig bang sabihin, pagka may sumaksak doon, dawit kami dahil kami ang may-ari ng property? Kaya ako pinakita para makita ng tao, ano ba talaga yan? At ano nga sabi ko kay Eric, di ba? Pumunta ka ngayon dito sa Quezon City. Ang dami-daming mga KTV bars. No? Sabihin mo na yung panglalaki na mga KTV bars, di ba? Pero wag na tayo doon kasi establishment ang pag-usapan natin. Andiyan ang Soler, nandiyan ang Okada, nandiyan ang mga sa Resorts World. Hindi ba sabihin may alam mo may-ari ng building? Yes. Alam ba nung may-ari ng building kung ano yung sitwasyon ng bawat aktibidades ng lahat ng mga nag-lessor nila doon sa kanilang lugar? So, yan yung punto ka, Eric, sa pinapalabas ni Matibag. Ang gusto niya talaga gawin, non-bailable ang crime para makulong ako. Ang gusto niya, gipitin ako, wag makapagpiyansa. Pero alam naman natin, mananalo kami sa kaso, wala silang kakaso-kaso. Pinipilit nila, katulad ng kaso namin ni Marcoleta, na magkaroon ng kaso na hindi ka makapag-bail at makulong ka. Kasi, Eric, patuloy tayong sumisigaw eh. Bakit? Patuloy natin inaalalayan yung 18 Marines. Di ba yung nauna, Sergeant Gatesa? Tayo ngayon patuloy na nagsasalita. Bakit ko inaalalayan yung 18 Marines? Sa lahat ng mga nagsalita tungkol sa korupsyon, except for Saldico, sila ang may direct hand ng delivery ng pera. Correct. Sila ang direktang nakakaalam kanino binibigay ang pera. Ano ba ang nature ng perang to? Hindi pa natin alam. Saan ba nakuha ang perang to? Hindi pa natin alam. Ang makakaalam yan, si Saldico, si Mark Tiksay, at saka si Paul Estrada. Yan, Eric, ang ayaw nila sa atin. Pati sa'yo. Ayaw nila tayong magsalita tungkol sa korupsyon. Ano ang masama sa ginagawa natin? Ano ang mali sa ginagawa natin na nilalabas lang natin ang saloobin ng milyong-milyong Pilipino
na naghihirap, nagtatrabaho, nagpapagod, at madidinig nila yung buwis nilang binabayad, eh Tama. ginamit pala sa ghost project. Ang estimate is 1.5 to 1.7 trillion pesos. Mhm. Flood control pa lang ka, Erika. Flood control pa Tama. lang. Oh, Mhm. hindi pa natin alam kung may kontrata sa gamot. Kung meron Yeah. silang ginawang anomalya dyan. Oh. Kung Mike, billion din po ang Yes. hinahanap sa flood, yung tinatawag na farm to pocket roads sa Department of Yes. Agriculture. At Yes. binanggit mo rin one time yung sinasabi mo, yung mga Irrigation. ghost projects, irrigation. Malaki ang project yan, Congressman Mike. Pero may tanong kami sa iyo kanina napakinggan ko bago ka mag-on board. Yung sinasabi ni Matibag, parang he is trying to set up yung body of evidence para sa tsorya niya na ikaw ay nasasangkot at ang pamilya mo sa deliberate na practice ng human trafficking, which is napakasamang krimen, sabi mo nga, at yan ay magiging non-bailable. And wala naman siya sa posisyon to interpret building layout, engineering design, at kung ano pang mga bagay na nasa poder dapat yan ng local government ng Pasig at ng building official ng Pasig. Pero pinangunahan niya, laying down the grounds na may sinabi pa siya that on Friday, they're going to file charges against you na parang winawarningan ka at tinatakot ka na. Yan ang style ni Matibag, barumbado, at talagang walang paggalang at pagrespeto sa mga tamang proseso, pati na po sa diwa ng batas. How do you like to react dito sa he's trying to brief the media na talagang itong negosyo ni Mike Defensor at ng pamilya niya ay sangkot ito deliberately sa pag-lay down ng human trafficking? Gaano kasama ito at gaano ito ka material on your defense itong ginagawa niyang premeditated na planning of attacking you using the human trafficking case na ipafile niya? Unang-una ka, Eric, nagkamali siya. Kung akala niya matatakot niya ako, at yung ating mga kasama, nagkakamali siya. Dahil tayo alam natin na yung mga sinasabi natin ay nasa tama. Wala tayong ibang sinasabi kundi panagutin ang mga nagnakaw sa gobyerno. Wala tayong ibang sinasabi kundi ibalik yung perang nakulimbat sa pondo ng bansa. Binanggit mo kanina yung irigasyon at babalik ko lang. Isipin mo ngayon El Nino. Kung sana ang irigasyon, hindi nila binaboy ang mga proyekto o yung flood control, ngayon umuulan na naman, hindi nila binaboy. Doon na lang sa irigasyon, sana may tubig ang magsasaka. Correct. Doon naman po sa flood control, kung di nila binaboy, kung tayo ngayon ay malalakas na naman ang ulan, sana walang mga masisirang kabuhayan, mga bahay, at walang mga maapektuhan, mamamatay sa ginagawa nila. Tama. Lahat ng nangyayari sa korupsyon ka, Eric, may direktang epekto sa ating buhay. Ngayon, ang ginagawa niya ka, Eric, sa ilalim ng batas kasi, pagka ikaw may-ari ng building o kung anumang establishmento, ang sinasabi niya, knowingly, alam mo, no, na may ginagawang kalukan. Kasi hindi naman kami yun eh. Diba? Ano yan eh, lessor siya. Lessee. Siya ay nagrerenta ng lugar. Nagrenta siya ng opisina, 7-Eleven nandun, nagrenta yung restaurant na nandun, nagrenta yung isa. So parang pinapalabas niya, doon pala sa struktura, alam ko na. Oh, dito may exit, dito may hagdan. Kalokohan. Kalokohan. Dahil yung lahat ay batay sa building code. Dahil yung lahat ay batay sa approval ng city engineering. Kahit na yung building, ginawang ko ng gate at talagang sinara ko. Pag sinabi ng building code, bawal yan, kailangan may fire exit. Hindi ko pwede. O yung fire exit, sabi niya may fire exit, dumadaan. Iniisip ko, anong ibig mo sabihin? Yung hagdan sa Senado ay escape route? Hindi daanan ng tao? Hindi pwedeng daanan? Pag may sunog lang? Nasa backdoor daw, Congressman Mike. Sabi ko, nakakita ba tayo ng fire exit na dapat nasa frontage? Dapat nasa gilid yan o sa likod talaga? May hagdan yan? Sa likod talaga. Oo, kasi kahit usually, na, ang entrance is usually open yan.